Magandang gabi, Galigit Daricaz. Welcome back po dito sa ating YouTube channel. Ayan. Kamusta po kayo? Narito na naman nga po ako, si Gandara, ang inyo pong Galigit Daricaz na maghahatid sa inyo ng mga latest and fresh na balita hinggil po sa TVJ and Legit Daricaz. Pero bago nga po natin simulan ang balitaan at talakayan, mga Galigit Daricaz, nais ko po muna na pasalamatan ang mga nandito po ngayon na nakatutok at nakatambay po dito sa ating YouTube channel. Thank you so much po, and sobra ko pong na-appreciate ang inyo pong pagsuporta parati po sa atin pong mga content araw-araw. And of course, big shout out sa inyong lahat, and darito nga po ang ilan sa mga napili po nating i-shout out for today's video. So una na po rito si Simplicio Res Jr. shout out, Divino De Leon shout out and good evening. Sir Rafi Garote shout out, Irina Quiles shout out, Yoli Ibanez, Chow King, ayan, nanonood po ang Chow King, shout out. Ganon din po dito kay Cecilia Eugenio, shout out, Malaya Freedom, shout out, Fallen Angel, magandang gabi, Raymond Espejon, shout out, Rizalyn Nazareno, magandang gabi, and Sir Romeo Ramirez. So, yan po ang ilan sa mga napili po nating i-shoutout ngayong gabi, mga Galigit Daricaz, and sa mga hindi po natin nabanggit na mga masusugid po natin taga-subaybay, pasensya na po kayo. So, binibigyan po kasi natin ng pagkakataon ang lahat po ng ating mga kapatid at Galigit Daricaz na mai-shout out. So, malay po natin sa mga susunod na videos ay mapasama na po ulit kayo. And para naman sa mga bago lang dito sa ating YouTube channel, maaari niyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated at una ka sa mga inilalabas po nating mga balita basta may kinalaman sa TVJ and Legit Daricaz. Sagot na po natin ang mga balitang yan. Kaya naman tumutok lang araw-araw dito sa atin pong munting channel. And for tonight's video nga ito, pag-uusapan po natin ang patungkol sa bago na naman pong kinakaharap na suliranin or laban ng TVJ. And of course, isa pong lumabas na article na kung saan ay parang pinagmumukha naman po nilang ang TVJ. Parang pinagmumukha po ba nilang uhaw sa simpatya ang TVJ dahil po sa impact ng kanila pong headline or ng kanilang caption. Narito nga atin po yung tatalakayin, pero unahin po muna nating pag-usapan ang tungkol sa bagong laban nga po na kakaharapin ng TVJ and the Legit Daricaz. Ito po ay tungkol sa YouTube channel na mukhang another serious na naman pong usapin ito. So alam naman po natin na seryoso po ang labanan sa pagbawi po ng titulong Itbulaga, pero mukhang pati po ang YouTube channel nito ay malaking usapin sapagkat parang rare case na naman po ito na mukhang uukit na naman po sa history dahil pinag-aagawan po ang YouTube channel. Papaano dalawa pong nagki-claim na sila ang may-ari ng YouTube account na yon, and then ang sabi pa na reward daw po sa Tape Inc. or inaward ng Google sa Tape Inc. dahil napatunayan nilang kanila yon at hindi hinak. Kaya para maliwanagan po tayo, Galigit Daricaz, narito nga po yung sinasabi po natin na article na tila kung saan ay hindi naging maganda sa pandinig po ng ilan pong mga netizen and of course ng ilan pong mga solid na taga-suporta ng TVJ. So, sabi nga po dito sa kanila pong headline ay Tape Inc. confirms taking back full access of Itbulaga YouTube account. TVJ Camp, Karais Cybercrime. And syempre, nasa sa atin na po kung papaano po natin ito uunawain, iintindihin, and of course, interpretasyon. Pero sabi nga po dito, Galigit Daricaz, sa kanila pong article, nagsimula ng mag-upload ang mga bagong content ang television and production exponent or Tape Inc.
sa original Itbulaga YouTube account noong Sabado, September 9, 2023. Ang original YouTube account ng Itbulaga ay ilang buwan ding hindi nagamit ng Tape Inc. And madagdag nga lang po natin mga ka-legit lover cards, nung nabalitaan po natin na nagkaroon na ng access or nabago na ng Tape Inc. ang header profile bilang bilang senyales na sila na ang may access ng original YouTube channel po ng Itbulaga. Hindi po agad-agad nila ito ginamit since the day po ng atin pong nabalitaan. And then kasi kung pwede naman po ora-orada, pwede na po nilang i-uploadan yan, pero inintay pa po nila mag-Sabado. Alam naman po natin pag Sabado talagang tumataas po ang viewers, ang ratings ng TVJ kasi nariyan po parang special po parate ang Saturday episode ng every noontime show. So siguro akala po nila matatapatan po nila ang TVJ nun, pero mukhang sila po ay nagkamali dahil kulelat at nilangaw pa rin po ang kanilang live kahit million subscribers na po yung ginamit nilang YouTube account. So, sabi pa nga dito, mayroon na itong 5.3 million subscribers sa ngayon. Makikita sa account na naka-upload na rin ang music video ng bagong theme song, longest running noontime show na ang tahanang pinakamasaya, Itbulaga. Naka-upload na rin dito ang mga video clip ng mga segments ng Itbulaga katulad ng Chisa Gedli, Ikaw ang pinaka may pakis sa'yo, Word of the Rings, at pinaka Be Happy. So nariyan nga po ang mga pictures patunay na nakapag-upload na po ang Tape Inc. Pero kita naman po natin dito yung kanilang ipinagmamalaki po na Chisa Gedli na kung saan ay bago raw pong kinagigiliwan ng Pilipino ay meron lamang pong 3.1k views after 24 hours. One day ago to Sa ulat ng 24 oras kinagabihan noong Sabado, kinumpirma ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque na naibalik na sa kumpanya ang full access ng nasabing account. Nawalan daw sila ng access sa YouTube account nang umalis sa kanila ang isang empleyado na hindi itinurn over ang email address at password nito. Dagdag pa ni Garduque, batay sa records ng YouTube, Tape Inc. ang may-ari ng account based sa mga resibo sa paggawa ng account pati na ang bank account na nakalink dito. Ibig sabihin nito mapapanood na rin muli ang Itbulaga sa nasabing YouTube channel sa mga susunod na araw. Nauna nang iulat ng PEP-PH or Philippine Entertainment Portal noong September 6 na naibalik sa Tape ang access sa YouTube account nito matapos mapansin ng mapanuring mata ng netizens na napalitan na ang cover picture ng Itbulaga YouTube account kung saan nakalagay na rito ang bagong logo ng show na umeres sa GMA7. Samantala, ayon naman po dito sa isa pang another title, TVJ Camp, Cries Cybercrime. Kahapon, Linggo, September 10, 2023, sa 24 oras pa rin ng GMA7, nagbigay ng pahayag ang kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ kaugnay sa pagsasapubliko ng tape ng pagkabawi nila ng control sa YouTube account ng Itbulaga. Nabahala raw sila dahil inamin ng Tape na dati silang walang access sa YouTube channel ng Itbulaga. Iginiit din nilang ang may-ari ng account ay ang may-ari ng email na nagpa-registered sa naturang account at hindi ang Tape. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, so sa mga nagtatanong kung sino si Attorney Enrique, si Attorney Buko po ito. Abogado ng TVJ Production ng EAT ng TV5, we find this news very disturbing. Tape is announcing to the public that it regained access to the Itbulaga YouTube channel. This means they previously did not have access. So narito po yung naturang statement ni Attorney Enrique de la Cruz, ang legal counsel po ng TVJ Productions.
So, sabi pa po dito, the owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. That is why they never had access to this account. Sa mga naunang lumabas na balita, si Jennifer umano ang may likha ng YouTube account ng Itbulaga at di umano'y napaka-copyright pa niya ito. Si Jenny ang dating Executive Vice President ng production ng Tape na pagmamay-ari ni na Romeo Halosos Sr. at Tony Toviera. Dagdag pa ni Attorney De La Cruz, the content of the YouTube account are past episode of Itbulaga. The copyright of those shows and all derivative works belongs to TVJ. Pinag-uusapan na raw nila ang nararapat na legal na hakbang na maaari nilang gawin laban sa Tape. Ayon pa sa abogado, we are preparing the appropriate legal action against Tape. This may constitute a cybercrime if they hacked into the account or made misinterpretations to YouTube. O ayan ha, napakalinaw po na nakalagay dito. If, ibig sabihin kung sakali na hinak, if they hacked into the account or made misinterpretations to YouTube. Diba? Napakalinaw naman kung sakali na nahack ito. Wala po silang sinabi na hinak talaga ng Tape ang YouTube account. Kaya para po sa bashers ng EAT or ng TVJ, ay basa-basa din po muna pag may time bago po kayo dumakdak. Dahil napakalinaw naman po if they hack. Hindi, they hack. Anyway, narito pa po ang ilang nilalaman po ng article. Kinontra naman agad ito ng Tape lawyer na si Garduque. Pinabulaanan niyang nahack ang nasabing YouTube account to their favor. Pahayag ni Garduque sa pahayag na inilabas ng 24 oras published as is, Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing. So dito nilinaw lang ni Attorney Maggie na hindi daw po nahack. So wala rin naman po siyang sinabi dito na talagang sinabi po ng attorney ng TVJ na hinak nila. Nilinaw niya lang na yung espekulasyon ay hindi po totoo. So para sa mga bashers na nagsasabi na literal na sinabi ng TVJ na hinak ng Tape ang YouTube, basa-basa din po talaga pag may time. Thus, it is not liable for cybercrime. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company. Kaya nga po talagang masasabi po natin ka-legit Tabarkads na panibagong laban na naman po ito nakakaharapin po ng TVJ. Malaking laban na naman po kasi ultimo po YouTube account ay mukhang mapupunta na naman po sa korte ang labanan. Mukhang another kaso na naman po ito kung itutuloy po ng TVJ, and syempre marami po ang naniniwala na ito po ay para sa TVJ ang YouTube account dahil unang-una ang creator po nito ay si Jennifer. Ipinagpipilitan po ng Tape Inc. na empleyado si Jennifer. Pero mukhang kagaya po ng TVJ ay kanya rin pong ipinaglalaban na hindi siya empleyado. Kaya malaking usapin pa din po talaga ito. Another malaking laban na naman po ito. Kailangan pong mapatunayan po talaga. Talagang patunay sa patunay, ebidensya sa ebidensya po talaga ang labanan nito. And we're hoping po na sana po ay sa TVJ pumanig po ang korte. Ang sabi pa po dito ay pinaliwanag din ni Garduque na ang hindi pinangalan ng empleyado na may gawa ng account ay nakakontrata pa noon sa Tape. At naipakita raw nila sa YouTube ang mga katibayan na sila ang totoong may-ari ng account, pati na ang link bank account ng mga nasabing channel. She ang ginamit na pagtukoy ni Garduque sa hindi pinangalan ng dating empleyado. Kaya babae nga ang may gawa nito noon. Saad pa sa pahayag, the person who made the account was an employee of Tape when she made the account, and she made the YouTube account in behalf of Tape Inc. Tape Inc. is ready to show the official receipts from YouTube stating that
it is the one which is spent to create the account. The bank account link to the YouTube account is likewise owned by Tape Inc. So, yan po yung nilalaman ng buong article mga ka-legit lovercards. At eto nga lang po ang masasabi po natin. Ito po ay isang matinding laban na naman nakakaharapin po ng TVJ. Lalo pat gagawa po ng paraan ang TVJ base po sa sinabi ni Attorney Buko na sila po ay naghahanda na para sa appropriate na kaso nga po na maaari po nilang isampa sa Tape Inc. So, again, uulitin po natin ay kanila pong pinag-aaralan at kanila pong pinaghahandaan po nila ang tungkol po dito. So, ibig sabihin gusto po ng TVJ bigyan ng hustisya at patunayan na sila ang tunay na may-ari po nito. At the same time, puro mukha naman po ng TVJ ang mga naka-upload po doon. And ang TVJ naman po, nakadikit na po sa kamalayan ng marami. Na kapag sinabing Itbulaga, ay TVJ po yan. Hindi po yun basta-basta maaalis. Kaya naman good luck po sa laban na ito ng TVJ. Kung saan man po hahantong ito. Ang praying po tayong lahat kung gaano man po katagal kasi mukhang matagal pa po ito. Mukhang taon pa po talaga ang bibilangin. Sabi ng mga bashers, masasanay na daw ang mga tao sa G-Sagedli bago pa lumabas ang resulta. Then, good luck kasi baka mamaya niyan yung segments po na ito ay hindi hayaan ng TVJ na ma-remake nitong kabila na title lamang po yung binago. Pero yung kanilang ginagawa ay TVJ segment po kamukha. Kayo po ba? Ano po inyong masisay hinggil dito? Ka-legit lovercards, pa-comment lamang po dyan sa baba para sa inyong mga opinion, salubin at reaction. At malay po ninyo, babasa po natin ang mga yan. So, yun lang po muna for tonight's video. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.